ipapabasa sa inyo yung script. Kasi dalawa lang naman kayo. Ayan, yung basic Photoshop natin, yung basic graphics natin, actually, 3 parts yan. Meron tayong Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. So, yung first one is yung Tuesday, which is naka-base tayo sa basic Photoshop. So, yung mga basic tools sa Photoshop na karaniwang ginagamit. So, basic lang. Ibig sabihin, ito lang yung mga madadali. Hindi naman sinabing pang ano na talaga, pang professional na pang tools na talaga. So, ginigib lang namin ng idea yung mga attendees namin kung paano gamitin yung Photoshop natin. Lalo na kung wala silang idea sa Photoshop. So, I guess yung mga name na nandito, may mga idea na naman. Tama ba? Nakakagamit na naman kayo nito, di ba? So, hindi ko na masyadong i-introduce sa inyo yung slide natin. Pwede nyo yung panoodin, pwede nyo yung i-browse ng kayo lang. Kasi kapag binrowse ko to ng mahaba, mauubos yung oras natin. So, ang gagawin ko na lang ngayon is, ayan, ito yung Photoshop natin. Photoshop user interface natin. So, main menu bar. So, sa main menu bar, dito yun natin makikita yung pag-file saving natin, yung pag-layer natin, and then sa menu bar naman, ito naman yung isa pang klase ng mga tools na kung saan pwede natin imimix yung mga fonts, style, di ba? Oo, sizes into 3D. So, then dito sa gilid, tools, and then dito panels, so yung mga colors na meron tayo. Tapos dito layers is very important kasi nga nakamatter din yung layer doon sa mismong canvas mo. So kapag ka may mali dito sa layer, may mali din dito sa may canvas. No? Then user interface and may video. Then Photoshop tools. So yan. May mga hindi porket naka-isang click lang dito is yun lang yung tools na gagamitin. Maaaring pag kinlik mo yung move tool, dalawa yung option. Move tool tsaka yung artboard tool. So, iba yung function nun. Di ba? So, paano mo siya matututunan lahat-lahat? By doing it, parang pag-aaralan mo siya ng ikaw lang. Kasi hindi naman siya tinuturo talaga detail. Di ba? By practice kasi yung mga ganitong skills. So, kung hindi mo siya ipapractice, hindi mo siya matututunan. Tama? So, kamukha lang din yan sa may pagiging machine operator. Diba? Hindi naman nakadikit sa iyo yung mentor. May didiscuss lang sa'yo and then on your own, ipipigure out mo kung ano-ano ba yung mga dysfunction at function ng mga tools na hawak mo or machine na hawak mo. Then, yan, blending option. Ayan, may menu bar. Menu bar contain multiple options for creating, editing, savings, and printing documents along with the modify tools, view, and help option. Same dito kay menu bar, yan, kaya sinabi ko kanina mga file savings ngayon. And then market tool, so si market tool naman, mamaya papakita ko sa inyo ano ba yung tsura ni market tool. Allow us to make selection in various shape. So we can select a shape sa gusto natin. Okay? Yung gusto nating shape, pwede natin gawin kay market tool. Okay? Hindi lang siya isang option na circle lang. And then kay move tool, allow you to move a selection ender layer by dragging it with your mouse or using your keyboard arrow keys. So, kadalasan sa mouse talaga tayo gumagamit kasi mas madali kaysa kay keyboard. So, yan. Sa move tool, take one, move. Paano natin i-move isang bagay, di ba? I-drag lang natin, i-long press lang natin. So, shape tool allow us to make a shape. No? Iba't ibang klaseng shape. And then zoom, yung zoom in out natin. And then adding text image. So yung text type tool naman yan, ang mahirap lang dito is yung gagawa natin ng color combination, font combination, style combination. Diba? Madali lang siyang tool pero mahirap siyang i-modify sa pamamaraan na paano ba pagagandahin ang black and white background, tapos lalagyan mo ng text. Di ba? Yung pag-mix mo, pag-gradient mo ng mga color dyan. The next, pen tool. Ito. Mahirap siya, pero exciting. No? Pag-trace. So, allow us to precise path and create placing anchor points and adjusting visor curve. So, pwede tayong
gawa dito ng mga shape kamukha kay Markito lang, kaibahan lang dito, mas tayo yung boss. Kasi nga, ikaw yung mag-click, ikaw lang yung mag-select. Oo, mag-point ka lang ng pamamaraan. No? Then next, yan, pen tool nga, sinabi ko. Then next tayo yung activity na natin. So, yung mga din-discuss na kanina na preview lang, pinahapya-hapya-hapya ko lang, yun yung mga activity na gagawin natin. So, yan, marquee tool. Yan, ito yung mga tools na gamitin natin. Marquee tool, move tool, shape tool, text type tool, pen tool, and then you can create a mock-up. So, may mga dito, instruction naman, then may mga given files naman din dito. Okay? So, una, pipindutin nyo yung PSD file para makita nyo yung whole activity natin, yung core activity natin. Ayan. And then, da-download natin yan. Ayan, download natin lahat ng activity. I-click mo yung tama. Click mo yan. Ayan. So, next pag na-download natin, open natin isa-isa. Saan ba tayo pumakit? Wait lang, turuan kita ko. So, wait lang natin. Okay, ito ngayon yung activity natin. So, activity number 1 muna. Ito yung main menu bar, yung taas. Menu bar, as you can see, mga layers, sizings, and styles dito sa may taas, sa menu bar. Tools, layers, and then panels dito sa may side dito. Yung mga color combination na meron tayo. Again, lahat ng layers na meron tayo, nagmamatter yan. So, very important na alam natin yung ginagawa at kiniklik natin. No? So, marquee tool and move tool. Sa marquee tool, ina-allow tayo na mag-select ng isang spot sa gusto natin. So, sabi dito, select and move the face in the box. So, sabi, itong mukha ng babae, imumove natin dito sa kabila. So, technically, butas yung katawan ng babae. Ililipat mo lang yung mukha dito. So, pamamagitan ng marquee tool, ito yung move tool, marquee tool sa may baba. Click lang natin yan. And then, right-click para makita nyo sa mouse nyo yung iba't ibang klase ng shapes. Okay? Then, for example, rectangular marquee tool or kaya naman elliptical marquee tool yung gamitin natin. So, select natin yung face ng girl sa magandang pagkaka-select. Tapos, i-move down natin dito. So, para ma-move natin, anong gagawin ba natin? Kailangan natin i-move tool. Kasi hindi mo siya pwedeng i-move kapag naka-marquee tool pa siya. Okay? So, i-move ko na siya. Ang problema ko naman ngayon, nasa ilalim. So, saan naman siya nagmamatter? Sa layer. Sa layer. Okay? So, sabihin, iaangat natin yung layer. So, pag ito kinlose ko yung eyes, mawawala yung image number 1. Kasi yung image number 1 yung in-edit natin. So, okay ka na, settle ka na dito, pwede mo na siyang escape para mawala yung tracing line. Or kaya naman, Control D. Oo. Oo. Then next. Next naman, ito namang image number 2. Select and copy-paste the face in the box. So, ibig sabihin, yung face ng babae, dodoblohin natin sa kabilang box. Dadalawahin. May mukha dito sa kabila, may mukha dito sa may kabila. Okay, kung dito butas, dito naman dalawa yung mukha. Okay? Then next, marquee tool tayo uli. And then, sa pagka-copy-paste, normal na copy-paste lang. Control-C, Control-V. Pero ang sabi dito, could not complete the copy command because the selected area is empty. So, ibig sabihin, mali yung ginawa natin. May mali. Okay? So, kailangan muna natin pumunta dito sa may layer. Tapos, click natin yung copy-paste para magkaroon siya. So, paano mo nalaman kapag na-copy-paste mo na siya? Pag may lumabas na isa sa layer. Okay, pagdadagdagan yung layer natin dito.
So, para ma-move natin dito sa may kabila, kailangan natin gumamit ulit ng move tool. Same problem, nasa ibaba, yung image, so kailangan yung layer na nakopy natin, iaangat natin para makita siya. So, yan. Ito na yung activity number 1. Okay? Na activity number 2. Familiar na naman yata kayo talaga dito eh. Yan. Activity number 2, shape tool. Dito naman yan sa may baba. So, yan. Sa may, hindi ko alam kung same tayo ng tools ha. Iba-iba kasi ito eh. Pero dito yan, dito sa may karadalasan, sa rectangle talaga nag-uumpisa yan. Okay, so right-click lang natin. Make tayo ng shape or pumili tayo ng shape. Ayan, kailangan, ito kunyari gusto ko. And then, kailangan dito is yung tin niya naka 100. Para mapasukan natin siya ng image. So, yan, 120. 1,200 pala, 12. Then, click tayo dito. Yan, since naka-shape tool pa tayo, hindi ka pwedeng mag-click dito ng mag-click. Kasi ang mangyayari, madadagdagan. Kita nyo? So, madadagdagan lang siya. So, kailangan kapag gusto mo na siyang ialis sa shape, move tool lang lagi. So, very important yung tool ng move tool. And then, sabi dito, shape tool, create 5 different. 5. Download background and clip it using clipping mask. Okay? So, background daw. Punta tayo kay Google. Kukuha tayo ng background kay Google or kaya naman kung saan yung gustong kumuha. Okay? So, example, ayan. Pwede natin niyang i-drag dito. Pwede naman, sa iba pwedeng magde-drag eh. Pero pag hindi siya nade-drag, pwede naman copy image lang. So, ayan. So, ayan. Ito yung, natin, yung background natin. So, kailangan natin itong ipapatong dito. So, kung gusto mo i-resize, Ctrl-T para magkaroon ng sizing angle. Yung iba naman, may given sizing angle na kagad. Oo, nakarekta na. So, yung sa case ko kasi, ayaw. So, no choice ako. So, yan. So, then, pagka okay ka na dito, punta ka dito sa may layer. Layer number 8 kasi ito yung layer nung ating pinaka-background. So, then, right-click ka and then create clipping mask. Umilalim. Bakit siya umilalim? Ibig sabihin may mali. So, ulitin natin yung process na ginawa natin. Wait, may mali doon sa settings. Ulitin natin. So, yan, nakapasok na siya. So, kahit pala hindi na siya, again, depende doon sa may color. Then, next tayo, gawa ko uli ng isang, dito naman. Same background na lang gagawin ko. Kung gusto mo, yan, nakita nyo to, kulay white lang yung color niya. Pwede nyo yan palitan dito sa may kabila para maging kulay black, para mas makita nyo. So, automatic na siya. 1 lang pala yung nakalagay dito dapat. Tapos, same lang nung panel yan. Stroke, then shape dapat. Okay? Same lang nung background. Papatong natin. And then, right-click dito kay layer. And then, create clipping mask. Pumasok yung design natin sa gusto nyo. Okay? So, ganun lang po yung gagawin natin. So, hindi natin basta-basta mamumove din yan. Okay? Kasi ang mamumove lang dyan is yung pinaka-image. Okay? Kung gusto mo siyang imumove mo yung image, tapos imumove mo din yung pinaka-kinlilip mo na clipping mask. Okay? Nawala. Dapat maingat kapag gagamit. Okay na tayo dito? Clear na tayo dito? Gusto nyo pang gumawa ako ng iba? Ayan. Number 3.
rightly create clipping mask. Yan, ganyan lang siya. So, kung pwede kayong gumamit ng ibang shape, pwede kayong mag-custom dito. Pwede kayong gumamit ng ibang background. Okay? Then, next tayo. Okay ka pa dyan, online? Okay ka pa? React ka na lang, react. Okay. Ayan, next. Saan na ba? Next naman, text type tool. Ito yung sinasabi ko. Ito yung text type tool, yung letter T. And then, ang sabi dito, put your family name. So, pagka-click mo yung letter 3 and pagka-drag mo dito, pwede ka na mag-type ka agad. So, ayan, sinasabi ko, mahirap mag-color combination, style combination kapag ang gamit ay text type tool. Hindi mo alam kung saan yung right placing, right color combination, anong font style yung gagamitin mo. So, ito, sample lang itong gagawin ko. Okay? So, ayan, ito yung sample ko, bulaon. Kasi sabi, bulaon, your name daw, family name or surname. So, bulaon family. In the end, move tool again, pwedeng dito, or kaya naman dito. Sa may center, kaso hindi siya kita. So, paano siya makikita? By choosing a right color, right font, right size, yan. And then, style natin, pwedeng naka-3D ba yan? Or hindi. Depende kung gaano kalakas yung signal. Okay? Kung mabilis. So, hindi ko na siya pakaka-edit, no? Ano lang to? Sample lang. Okay? Again, sample lang to. Kaya, kagaya nito, nag-3D ako. So, maraming lumabas. So, nasa atin yan kung paano natin pagagandahin yung ating artwork or yung font style natin, no? Sample lang po ito. Then next, kunyari, ayan, nakita na naman siya, no? Then next, number 4, pen tool na. Ayan, medyo pahirap na ng pahirap. Pero sa inyo, madali lang yan, naniniwala ako. Then, ito na yung ating pinaka-orange siya. Sabi dito, remove white background. So, technically, ito yung re-remove natin. Alam namin kapag ang ginamit nyo ay magic tool. Okay? Alam namin yan. Kapag ang gamit-gamit nyo ay magic tool. So, yan. Kapag ang ginamit natin ay magic tool kasi, ang nangyayari dyan ay may makikita at makikita pa rin. So, ang mahalaga dito, ang gagamitin natin ay pen tool. Iba na naman yung settings ng pen tool ko. Ayan. So, point by point. Alam nyo na yung shortcut, yung Alt. Alt, tas gitna para maputol. Then, point uli. And then, Alt, para hindi dikit-dikit yung pointing angle natin. Kasi pagka ganyan, masyadong dikit-dikit yung pointing angle. Okay? So, sample lang naman to, nasa inyo kung paano yung gagamitin. So, click lang natin yan, and then hilahin, then drag natin yung mouse natin. And then, Alt again. And then, same dito. Ayan. Same. Yung alt na yun, pipindutin lang po yung dot na ano. Oo, para maputol. So, Alt, pag napindot mo na yung dot, release mo yung Alt para makapag-point ka uli, para luminis. Kasi, oo, pag kasi, yan, kunyari, hindi mo pinindot yung Alt, tapos ready ka na dyan uli. Pag ginanon mo siya, ang hirap i-bend, di ba? So, pag pinutol mo siya, pamagitan ng Alt, ayan, mas madali siyang nabebend, mas malinis. Okay? So, ito hindi siya kalinisan kasi again, sample lang din to, pinapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin yung tools. No? So, yan. Kunyari, na-clear ko na. Then, dito, very limited din yung Control-C, ha? So, yan.
Dito sa mga ganitong pwede na yung tawag dito, Dikit-dikit. dikit-dikit. Ayan, pag select mo na siya, pag nayari mo na siya, dito ka sa may selection, okay mo lang, magkakaroon ng tracing line, and then punta ka dito kay Okay. layer, Control J, tapos i-close natin yung pinaka, ba't ayaw? Wait, ganyan na tracing line nga, punta tayo dito sa may layer, Control J, na doble, okay? And then, close natin tong pinakaunang file, tapos, ito na yung ating pinaka orange. So, hindi siya ganun ka-perfect again kasi nga sample lang to. Para mawala naman tong line-line na yan, pwede nyo yung sa may stroke, liliitan nyo or alisan nyo yung stroke. Okay? So, para mawala din tong dito sa may gilid, pwede mo yan i-pen tool uli. So, nasa sayo naman yun. Kung gusto mo ba siyang i-pen tool or hindi. So, yan. Tapos, selection. Okay. Tapos, Control J. So, may mali. Wait. Pwede pala yan. Bago ka mag-selection, i-pen tool mo muna din to. Diretso. Oo, diretso para hindi siya mawawala. Or kaya naman, bago ka mag-control J, i-ano mo na siya, Cut na. ikakat na. Okay, so ganun lang yung gagawin natin. Again, pag nayari na natin yung unang first activity, kailangan yung pumunta dito sa may ating TI account. Kailangan yung buksan yung TI account nyo sa may HRD. So, yan, TI. So, yan. Then, punta kayo dito sa may skills, progress, updates. Hindi na siya GA demo. Dito, may ilalagay ako dito ang basic day 1. Ayan. Then, kapag in-enroll ko dito yung pangalan nyo, for example, Bulaon Maria Clarissa. Basta nakita nyo dito yung pangalan nyo. Ayan. I-click nyo yung pangalan nyo, then market tool, select natin. Punta tayo dito sa may activity natin, activity number 1. I-screenshot natin. I-screenshot lang ha, kasi para mas madali natin siyang ma-upload. Dito sa Office, pag gin-screenshot mo siya, or nilight shot mo siya, Control S, automatic nakasave siya doon sa desktop natin. So, balik ako dito sa gawa ko, sa file ko, name ko. Punta tayo dito sa market tool, choose file. Pag choose file natin, punta tayo dito, ayan, activity number 1, and then upload. Automatic yan, mapupunta siya dito. Okay? So, nakapagpasa ka na ng activity number 1. Ganun natin ipapasa yung mga activity natin for the whole week ng training natin. Okay? Tapos, kapag nangyari nyo yung training dito, may reward kayo sa training or sa office team. Okay? So, maganda na matapos natin. Oo. Tapos, record nyo din to. So, hindi kayo ma-spot kay sir or hindi kayo makikitaan ni sir na bakit kayo nag-no-show. Di ba? Tapos, kapag example, nagkamali kayo ng pinasa. Ng pinasa dito na upload. Ako lang yung pwedeng mag-delete. So, kailangan nyo pang i-concern sa akin na ma'am, pa-delete po ako ng ganito. Para makapag-upload kayo ng bago. Okay? So, yun lang guys. May tanong pa.